Alam nyo, very timely ang topic natin today. This is a reminder kung ano ang mga dapat gawin sa panahon ng sakuna. Kaya ito ang unang tanong ko. Ano? Handa ka ba? Ako? Kayo din, mga ka-homemates. Bago natin himay-himayin ang topic ngayon, take time to reflect kung gaano kayo kahanda. Ito na, honest time. Sino sa atin ang may ready na emergency bag or go bag sa bahay? Kung ako tatanungin mo, Tito Efren, nag-uumpisa na akong mag-ayos ng aking go bag. Okay. Kasi yung go bag na yan, napaka-importante yan, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Ikaw ba meron na? Aba, hindi ko lang binanggit kanina. Ngayon ko lang naalala. O na? Ready na rin ako. Talaga? Oo, hindi. Konti-konti pa. Oo. Pero naghahanda na ako talaga. Tama, oo. Yun. At syempre, no, at para sa ibang mga reminders kung Ayan. paano maging handa sa mga sakuna, tutulungan niya tayo na mag-review ng mga dapat alalahanin para maging disaster ready ang bawat pamilya. Ayan, kasama natin today si Sir Roy Kalingasyon, isang DRRMO Training Division Chief, OCD, NCR, ICS, cadre. Tama po ba, Sir Roy? Ayan, SCAN, International Disaster Preparedness Response Subject Matter Expert, and currently taking doctor in public administration. Wow! Once again, Sir Roy! Sir Roy. Good morning po sa ating lahat at welcome po sa ating Ito ang Tahanan. Ayun, Oo. Tama-tama yung topic po namin at malaking tulong po na nandito kayo ngayong umaga dito sa Ito ang Tahanan. At syempre, para sa ating mga ka-homates at nakikinig ngayon sa teleradyo natin, ano, Tito Efren. Oo nga pala. Yung ating mga listeners dyan, relax lang kayo dyan. Marami kayong malalaman ngayon. Ayan. Pero ano, Tito Efren, kanina, mga ka-homates, nagulat kayo kasi Oo, medyo yun, nagkaroon nga kami pala. ng skit kanina, no? Kumbaga, during that time, maraming reaction ka mararamdaman. Basta ako, una-una, nahilo ko talaga. Mahilok. Hindi, syempre lang na katulad natin, Oo. bata. Medyo nasa senior Syempre, age di na ba, po parang- kami. Oo, kasama yun talaga. Iba yung, Oo, iba, lalo iba. na sa Iba mga yung may pakiramdam. edad. Oo, kanina naramdaman ko rin na pag ganun pala, talagang, lalo na pag yung ganito ang setup, hindi natin alam kung saan Oo, tayo eh. lulusot eh, di Ganun sa ba? akin ganyan eh. Oo. Sumisingit na nga ako niya, hindi na ako Hindi ka naman kasya, di ba? Yun ang pag-uusapan natin, paano? Paano kung ang table natin na ganito kababa, paano tayo pupunta sa ilalim, mga ganon, di ba? Tito Efren. Yeah, kaya nga eh. So, madaling sabihin na ready tayo. Pero minsan, hindi natin alam kung saan tayo dapat pumunta sa bahay. Di ba? Di ba? Oo. Lagi naming naririnig ang know your hazard, yung nga po yung binabanggit nyo kanina, Mr. Roy. Ano po ba ang mga ito? Lalo na sa location ng kinatatayuan ng bahay natin. Ano ang dapat na alamin? Ang mga hazard na ito ay mahalagang malaman natin sapagkat sa mga pagpaplano po natin maging maganda ang epektibo ang pagpaplano kapag alam natin kung ano yung mga problema. Ano po, para malaman din natin kung ano yung mainam na solusyon. Kagaya nga po, kanina nakita ko po na mayroon po na nagsasaymuli tayo ng isang pagyanig. Ano po? So, sinasabi nila na ang pagyanig ay natural. Natural means of releasing stress po kasi ito eh. Ano po? So, hindi natin ito mapipigilan. Subalit, dapat itong pinaghahandaan. Kaya, ang pinakamainam, dapat malaman natin kung ano yung dapat nating gawin bago ang pagyanig, malakas ang pagyanig at during, at yung pagkatapos. Mahalaga po na maintindihan natin yung mga bagay na ito kasi ito ay para maging ligtas po tayo at yung pinakamamahal po natin nakasama sa buhay. So meron tayong dapat maintindihan, no? Before po ng hazard, before ng pagdating ng mga bantang panganib, kagaya nga po ng lindol, ay dapat ay alam natin kung ano yung mga dapat nating ihanda, ano ba yung mga kakailanganin natin kung sakali man na may pagyanig, ano po yung mga dapat nating dalhin, ano po yung dapat nating gawin, saan tayo pupunta, sino yung mga dapat na makasama natin sa lugar na iyon, yun ba ay safe na lugar o open space po ba iyon? Wala po bang mga po pwedeng makapagbibigay ng karagdagang panganib sa atin kapag tayo po ay lumikas sa lugar na iyon.
Yun po. Oo, Sir Roy, ibalik lang natin yung tungkol sa go bag, no? Kasi maraming nagtatanungan di ba? Kumbaga ako, may mga pinagtatanong din ako na mga kaibigan. Ano po ba talaga ang dapat ilagay sa go bag na tinatawag natin? Ang go bag po ay hindi na bagong bagay sapagkat gaya ngayon, kapag tayo ay aalis, pupunta tayo sa lugar na gusto nating puntahan, ang mga inilalagay natin doon ay yung mga bagay na makakatulong sa atin papunta doon sa lugar na pupuntahan natin. Ang tawag natin dyan, yung mga kit, basically, may tinatawag tayong first aid kit. Opo. So, ano nga ba ang kit? May mga tanong po. Ang kit ay gamot iyan para hindi ka magkasakit. Parang medyo nakakatawa sa paningin at pananaw ng iba. Subalit, hindi na iyan bagong bagay. Ang mga go bag, dapat alam natin kapag ka nagkaroon ng emergency, ang ilalagay natin dyan ay yung mga gamit na makatulong sa atin habang tayo ay nandoon sa evacuation area. Gaya po ng pagkain at inumin. Gaya din po ng flashlight, ng pito, kasi siyempre dumidilim ang panahon. Walang supply ng kuryente, so kailangan natin. Kung maaari din po, maglaan na rin po tayo ng mga extra battery pack na pwede nating magamit para sa pag-supply ng ilaw. At gayon din po mga first aid, yung mga medicine kit para sa mga pang-maintenance, sa mga nagme-maintenance. Siyempre, pwede kasi magkaroon po ng mga sakit. Pero mainam po na yung mga gamot na iyan ay may reseta o kaya naman ay meron pong mga appropriate na marka na ibig sabihin na talagang magagamit natin sa panahon ng mga emergency. Kasama din po dyan yung mga mahalagang gamit din po natin. At mas mainam, magsama din po tayo ng karagdagang salapi o pera na pwede nating gamitin pang Google kapag meron po tayong gustong bilhin. Opo. Sir Roy, excuse kasi ako ginawa ko meron lang akong gusto idagdag. Dapat po ba magdala ko ng lubid? Napakahalaga po ng gamit ng lubid. Ang tawag namin dyan kapag ginagamit namin yan sa mga rescue operation, ang tawag namin dyan ay lifeline o rescue line. Kasi yan yung mga ginagamit po namin sa panahon naman po ng bagyo at pagbaha. Nagagamit natin yan para magtawid ng mga gustong tumawid, umalalay sa mga nasa muntik ng malulunod, ihagis po natin yan. Pag inabot po natin yan sa kanila, pwede na makatulong. Napakalaking tulong po niyan, basically. Kaya tawag natin sa lubid ay lifeline or rescue line. Rescue line, ayan. Ayan, Sir Roy. Ito naman po, how about doon sa mga areas na hindi prone sa sakuna? Kasi ngayon, sunod-sunod po, di ba, napapansin nyo, Sir Roy? Sa totoo lang po, sa panahon natin ngayon, wala pong hindi prone kasi pag pinag-usapan natin ang lindol, malawak na lugar po kasi iyan. Kaya mahalaga sa bawat pamilya na dapat alam nila yung lugar kung saan sila nakatira, alam nila kung ito ba ay malapit ba sa fault line o kaya ay malapit ba sila sa dagat kasi baka mayroon pong mga trenches na tinatawag po So dapat mahalagang maintindihan at maunawaan nila na ang buhay ay mahalaga. So dapat po na maingatan sa paraan na dapat pinaghahandaan at pinagpaplanuhan. Alam dapat nila kung saan yung evacuation area nila. Alam dapat nila kung ano yung pong gagawin po nila. So kapag lumilindol, gawin lang po natin yung duck, cover, and hold. So kapag katapos naman ng pagyanig, mainam din po na mag-LLF. Ano bang LLF? Ano po ang LLF? Ang LLF po ay yung look, listen, and feel technique. Sa aspeto na ito ay bago tayo tumayo ay pinapakiramdaman natin yung sarili at pamilya. Kung meron po bang mga nasaktan, may humingi po ba ng tulong, sa ganung aspeto ay malaman nila kung sino po yung isasama at paano nila isasama iyon sa paglabas. Wala na po sanang maiiwan during evacuation. Kasi alam naman natin na kapag may naiwan, ay may magre-rescue. So kapag magre-rescue po, ibig sabihin may buhay na naman na ilalagay sa peligro para iligtas ang isang tao. Kaya yung salitang rescue, sabi nila yan ay pagsagip, pagtulong, pag-alalay, pero ang kakibat niyan ay peligro ng buhay. Kaya nga, risking our lives for you. Rescue. Yan po. Sir Roy, during a calamity, ano may papayo ninyo sa mga nagpapanik?
Opo, napakaganda po ng katanungan ko yan kasi pag sinabi natin panic, nasa anyo ito na pagkataranta. Sabi nila, yung pagkataranta, minsan nagiging OA ka rin. Ano po? Na yung sabi nila, overacting. Pero ang totoo, ano nga ba ang panic? Ang panic po ay simpleng salita na pagkataranta na ibig sabihin, hindi alam ang gagawin. Sir Roy, ano naman pong ibig sabihin ng triangle of life? Yan. Bakit kailangan na naiintindihan ito ng lahat? Opo, ang triangle of life po, sa ibang katawagan nila dyan, yung triangle of support. Ano po, Okay. may mga pagkakataon po na nakakatulong po ito, lalo na sa mga aspeto na halimbawa, yan po sa cabinet na ito. Ano po, so yung anumang mga bagay na maaaring bumagsak, makakatulong po yung cabinet na iyan para pansamantalang maging tukuran. Ayun. At kapag ka, halimbawa dyan tumukod, siyempre magkakaroon po ngayon ng void space dito. Ano po? So, pero hindi naman po sa lahat ng aspeto pagkakataon. Kaya nga, depende din po sa mga sitwasyon at kondisyon po. Ano po? Kagaya po nung ginagawa nating duck cover and hold. Ano po? Kung mapapansin namin kanina during the simulation, na po, na maaaring yung may mga ibang umuupo po dito na mas mababa kaysa po dito sa upuan. Ano po, mas mainam po na maaaring dumikit po tayo diyan sa upuan na iyan na mas mababa. Kasi anumang mga bagay na maaaring bumagsak ay tatama muna doon sa mas mataas na ano po, dahilan para hindi po tayo lubusang matamaan o masaktan. O dumirekta mismo sa ulo ng Opo, tao. opo. So, kaya ang pinakamainam din po na ibinibilin ay gawin yung duck cover and hold. Pero hindi lang po siya basta ginagawa lang. Dapat maintindihan natin saan ba yung pinakamatibay na bahagi po ng ating mga gusali, mga lugar na mas mataas kaysa sa atin para doon tayo magkubli at gawin natin yung duck cover and hold po. Pero Sir Roy, yung triangle of life, yung method na yon, ginagawa pa ba natin or more on sa duck cover and hold tayo? Usually po, situational dictate po most of the time. Kaya yung duck cover and hold po, pinapakita na rin naman po doon yung triangle of support triangle of life. Ano po. Kaya ibinibilin nga po na hanapin ang matibay na bahagi ng gusali o ng bahay para kapag lumindol man ay doon tayo umupo, kumapit at magkubli. Kasi yung possibility na pwede tayong itilapon. Ano po. At nais ko lang din po na bigyang diin at sana po makatulong yung paraan ng pagpe-perform po ng duck cover and hold. Ano po. So mas mainam po, no? Maring tanong po ng karamihan, paano po ba? Kasi ang nakikita natin ay hinahawakan lang po yung kamay ng ulo. Tapos kapag lumalabas ay nakayuko. Yung para bang sa aspeto na sumusuko na lang. Kapag yung iba naman ay nakaupo na, talaga nakayuko na lang. Ano po ba ang dapat at mas mainam nating gawin? Usually po, ang ginagawa namin at tinuturo namin sa community, ay hawakan ang ulo at batok. At hawak ang ulo at saka po yung batok. Dito, ganyan? Pinoprotektahan natin Tito yung Efren, ulo. pakihawak mo nga yung mic ni Sir. Tapos para Paki-demo lang, Sir. Kung may mga bagay po na gaya Ilapit nito, mo yung mic. pwede po natin itong pwede itong makaprotekta po sa atin sa aspeto na pwede tayong umupo. Yung iba kasi nag-i-squat, mas mainam po kung either isang tuhod nakaluhod, hawak sa ulo, yan po. Ganyan po ang gagawin po natin na mas mababa sa lugar. Pero mas mainam pa rin po na habang yumuyuko, ay titingin pa rin po tayo paligid. Ano po? Sir, paano po yun? Kasi kailangan humawak. So, pwede naman po gamit tayo ng mga bagay na pwedeng magproteksyon sa ulo natin, upuan, monoblock, anything po na pwedeng magproteksyon sa ulo at batok po natin habang nakakapit po tayo. Ano po? Kung pwede po dito, ipapakita po natin. Na pwede tayong dito umupo, mas mababa sa bagay na ito at pwede magproteksyon habang nakamasid po sa paligid po natin. Ano po? Sa aspeto naman po ng kapag tayo po ay Friend yung mic. Tito Efren. yung lilikas na po, no, mas mainam pa rin po na manatiling nakaproteksyon ng ulo. Kung kamay lang po ang gamit natin, ganyan po. Tapos, titingin po rin po tayo habang tayo po ay lumilikas. Iwasan po sana natin yung
kapag lumilikas tayo, gano'n na lang. Ah, Ano po? Kasi parang Oo. nag-aantay na lang tayo na, sige, bumagsak ka, kaya ko naman yan. Ano po? Naghahanap- Mali. Which is mali. Mali yun. Oo nga. Oo Ang dami nga, ko nakikita pwede. ganyan. Basically po, wala namang mali Opo. doon sa mga ginagawa. Sadyang may kakulangan lamang. Ginagawa nila iyon kasi sa aspeto na ang akala nila, yun po yung makakatulong. Pero mayroon pa pong mas higit na makakatulong po. Na po? So manatiling Ayun. nakamasid habang lumalabas. Ayun. Ayan. Very clear So, yan. mga kaibigan, ligtas ang may alam, di ba? Kaya sa mga ganitong panahon, talaga dapat nakikialam. Dapat we keep ourselves educated sa mga dapat ihanda at gawin. Sir, ano po ba ang susi or key para mas maging ligtas? Ang susi po o yung key o yung keep educate yourself kasi para maging ligtas po tayo, ano po, yung salitang ligtas o yung safe ay pwede rin natin yang magamit bilang batayan sa mga aksyon na pwede po nating gawin para mas maging safe po tayo, pamilya po natin kapag mayroon pong mga emergency. Kung bibigyan ng pagkakataon, ano po, ano nga ba ang safety? So yung salitang safety, sa ibang aspeto, yan yung sinasabi nating safety always for everyone this year. Ano po? Pero pwedeng gamitin natin siya na safety. Halimbawa, pag mayroon pong lindol, pwede nating gamitin yung mnemonics na safety na sound the alarm. Lindol, lindol, lindol. Mayroon pong lindol. Ano po? Sa aspeto na maging A. Ano po yung A? Ang layunin po ng pagsigaw ay para po ma-alerto po yung ating mga kasama sa bahay Alarma, na mga natutulog, maalarma po sila na kailangan po nilang maging alerto at gumising, ano po, at ano po, humanap, ano po, yun po yung F. Find safety shelter para doon po kayo mag-perform ng duck cover and hold. Pagkatapos na naman ng ground shaking, ay yun po yung E. Evacuate after the ground shaking stop. Ano po? Tapos yung T naman, tell others to safely evacuate. So kaya sa paglilikas po, meron po dapat doon yung magulang, ano po, na magsabi, okay, huwag magpapanik. Bagaman nagpapanik po talaga tayo, pero mahalaga po yung nagbibilin. Maging maingat, tingin sa paligid, ano po, and yung Y, yun po yung you get clear and re-coordinate. Ano po? So tiyakin mo na nakaligtas ba tayo, kompleto ba tayo, may nasaktan ba, kung meron pong emergency na pwede po tayong mag-establish ng rescue po sa mga ibang taong nasaktan. Ayun nga mga kaibigan, ngayon na-remind na tayo sa before and during, ano naman ang dapat na ihanda or dapat gawin pagkatapos ng sakuna. Opo. Ang isang mahalagang mapaintindi po sa atin ay kapag katapos ng sakuna ay alamin natin kung meron po bang nasaktan, meron po bang mga nasugatan, ano po, at ano po ba yung mga naging naidulot na pinsala nung pagdating ng panganib sa buhay po natin sa pamilya. Mula doon ay gagawa tayo ng mga hakbang para ayusin po natin iyon. So kung ano po iyon, medyo situation dictate, depende po kasi sa kung ano po yung mga panganib na dumating po sa buhay natin. Ang mahalagang maintindihan po ng bawat isa ay siyempre, ang pinakauna nga po dapat, maging mapanalanginin. Ano po? Yun po yung dapat Number na, one. siyempre, Importante. magpasalamat po tayo. Ano po? Panalangin. Pero ang laging ibinibilin, ano po, ang panalangin po ay isang napakahalagang ano po yan dapat nating laging ipinagpapauna sapagkat alam naman natin na itong buhay na meron tayo ay hiram lang po natin at hindi naman ito ang bayan natin. Sabi nga, tayo po ay mga manlalakbay lamang. Opo. Ano po. Sir Roy, talking about communication po naman, noon pa man, must have na talaga yung whistle at siren or sirena na nagsisilbing alarm at ngayon, nadagdagan pa natin dahil sa digital na. Oo. Ano-ano ang mga dapat i-memorize na emergency hotline? Ayan, importante yan. Opo, Sir. nabanggit nyo po yung ukol po sa pito. Napakahalaga po at malaking tulong po ang pito sa isang tao lalo na kapag siya po ang naging biktima sapagkat maring nadaganan, nabagsakan o natrap
ay humihina ang katawan. Ano po? Dahil sa una, siyempre, sisigaw yan ng sisigaw. Ano po? Hihingi po sila ng tulong. Ano po? So, balit, mahalagang maintindihan po natin kapag sumigaw tayo ng tulong, medyo mag-aantay talaga tayo ng matagal. Pero kapag dumating ang punto na mahina na po ang boses, makakatulong po yung pito po natin. Silbato. Yung silbato po para makapagbigay ng Tawag alarma pansin. o babala, tawag pansin. Kung sakali po na walang pong pito, ay pwede tayong gumamit ng pagtuktok, no? Doon sa mga bagay na pwedeng makapagbigay ng ingay. Ayan po. So, pwede po nilang gamitin po iyan eh. Ano po? Sa aspeto naman po ng mga makabagong teknolohiya ngayon, halos lahat kasi ng tao ay meron na pong cellphone. Kaya po pwedeng nilang gamitin yung mga cellphone para magbigay ng alarma. Ano po, medyo challenges lang po kapag wala pong signal. Yun ang Opo, problema. so yun po yung Opo. isang problema, lalo na kapag nasa isang liblib ka na lokasyon dahil sa naging pagganap na Tsaka pag yanig. nasira yung cellphone mo, Sir Yes Roy, di ba? po, Hindi mo yes po. masabi eh. Opo, opo. Wala na. Hindi mo na Opo. gagamit. So, yun po, kung ang tanong po ay patungkol sa kung paano makapagbibigay ng alarma, kung yan man ay during the drill, ay marami tayong po pwedeng may rekomenda na pwedeng gamitin para mag-simulate na kunyari sa pamagitan ng tunog ay yun yung magamit para i-simulate yung emergency na gusto nilang i-simulate. Pero sa actual na mga pangyayari, yun yung medyo challenging nga po. Kaya Opo. babalik at babalik po tayo sa halaga ng pagdadala ng ng pito. Kaya pito. opo. So kahit na kami po na mga sinasabing matagal na po ay nagdadala pa rin kasi alam natin na napakalaga po nung yung communication na po yung pito para magbigay po ng babala o alarma at magbigay pansin kung sakali man na may emergency. Opo. Oo. Ingatan niyo. Sir Roy, yung emergency hotline natin. Opo, sir. Oo, sir. Opo, yung emergency hotline natin sa national, meron po tayo yung 911. Ano po? Ayan, screenshot natin, mas mabilis. Ayan. Para kasi mahirap Para may susulat kopya kayong lahat. Oo, Ayan, may mga kopya kaibigan. tayong lahat.